Hey guys, it's me, Denise. Welcome to my YouTube channel. Ngayon lang ulit ako nakapag-update sa inyo. And yung last update ko is about my PTE. So, ngayon, it's been a week since yung last update ko sa inyo. And nag-review ako. At nanood ako ng maraming mga YouTube contents relating to PTE. And ang nangyari naman is, nag-mock test ako. And nag-improve talaga yung mga dapat kong i-practice, which na-mention ko yata last time, reading and writing. Kasi nga, mabilis yung attention span ko. Mabilis siyang maputo. Like, ngayon, nawawala ako sa sarili. Pero yun nga, sobrang saya ko kasi nag-improve ako dun sa gusto kong i-improve na field or section. So, excited na excited ako. And then, kaninang umaga, nag-submit na din ako ng aking GS or yung genuine statement form sa school na papasukan ko sa Sydney. So, sana ma-assess na nila and then mabigyan kami ng result. And then, by the end of August, magte-take na ako ng PTE academic to make sure na ma-provide ko yon as part of their requirements. At sana makapasa din ako sa PTE. I'm positive naman, hindi ako nag-isip ng kung ano-ano. Kasi pagka nag-isip ako na hindi ako papasa, kung mag-isip ako na hindi ako papasa, naku, kawawa talaga. So, yan nga. Break time ko ngayon. Kaya nakapag-chika ako sa inyo at na-update ko kayo. I'm so excited na mag-take nun PTE kasi para matapos na yung mga burden. Kasi parang ganun yung utak ko kapag ka merong pending. Ang hirap mag-enjoy. Kasi ang dami mong iniisip. I think most of us, kapag ka madaming iniisip, ang hirap kumilos and hindi mo talaga ma-enjoy. At looking forward din pala ako kasi mamimit ko yung friends ko by this weekend, this coming weekend. So, magkikita kami. At saka birthday din pala ng brother ko within this week. So, madaming activities this week. And hopefully, magkaroon na ng result dun sa aking genuine statement form or dun sa application form ko dun sa school na papasukan ko sa Sydney. Bibigyan ko pa kayo ng ibang details kung anong school yun, kapag nakapasa na ako at saka kapag nagkaroon ako ng student visa sa Australia. Positive lang ako recently, kahit anong result, I'll just accept it. If it's God's timing, then let's go. If it's not, and then I still believe that it's God's perfect timing, so hindi naman ako nag-overthink ngayong araw na to. Pero noong nakaraang araw, I know yung fiancé ko sobrang lagi kong kinukulit at ang dami kong tanong, back and forth ako. Like, gusto ko ba talaga to? Kasi sobrang gastos ng pag-apply ng student visa sa Australia or kahit saang bansa. Kailangan may show money ka, meron kang living expenses, the tuition fee, the medical fee, the insurance, and yung deposit mo sa school. Ayan. Yan yung mga, tapos hindi pa kasama yung ticket mo, yung visa application fee. So, sobrang daming gastusin. And I think this is a new chapter sa life namin ng partner ko. At we're just hoping for the best. Kasi kung di namin to gagawin ngayon, when kami magre-risk, I think it's the perfect timing for both of us. Kasi yung age namin, okay, and so long na wala pa kaming anak, pwede kaming maggawa ng mga bagay na, or mag-take ng big risk. So, ayun lang. In-update ko lang kayo doon. So, next video ko, I think, ipapakita ko na sa inyo yung result ng application form ko sa pinasukan kong school and kung anong nangyari. Tapos, baka mag-update din ako sa inyo about dun sa birthday ng kapatid ko. Mag-video ako doon. At kung anong gaganap nung araw na yon at saka sa weekend magkikita kami nila Ira at Kate. Shout out sa inyo, my friends. Sila yung long time friends ko, college friends. And yeah, I'll see you guys in my next video. Thank you so much for watching. Bye!